Eto na nga bang sinasabi ko Eto na yun 'Diba? Yung mga hindi nakikinig. Eto na. Meron kasi akong A1 na information na may nagsabi sa akin. Ang ating mga leader walang ginagawa kundi sobrang hyper-focus more dyan sa impeachment. Ang balita ko, dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. Breaking news mga kaibigan! Nako! May babala ang INC! Nakita ko rin yan Kung sinong boboto blacklisted ng INC. Nako, ibig sabihin ng boboto, yung sa impeachment, partner. Oo. Kung sino ang boboto ng yes, iba-blacklisted po mga kaibigan ng INC. Nako, matindi yan. Dahil ang INC po mga kaibigan, alam naman natin guys, di ba? Marami po yan, hindi biro yan. Di ba? Hindi biro ang population po ng INC mga kaibigan. Di ba? Million yan. Yes. Million ang votes niyan. Oo. Di ba? Huwag niyong ismulin. Ang Di ba? problema kasi nakiusap na ng una, pinagbigyan. Pangalawa, hindi pa rin kayo nakinig. Yes. Kasi itong mga mambabatas na to, walang ibang inatupag kung hindi ang mga sarili nilang mga agenda. Magtakin Di mo, ba? hirap na yung bansa natin. Di ba? Nagre-reklamo yung iba dahil sa magaling nila. Pero ang iniisip nyo, lahat impeachment ng mga pa rin. Impeachment, yung mga nagsasalita, pinapakulong nyo. Yes. Ang galing. Diba? Perfect government. Impeachment pa rin ang iniisip ninyo kahit naghihirap tayo, kahit na under tayo ng crisis. 'Di ba? Natatandaan nyo, 'di ba? May mahidwaan sa Middle East. Nagkagulo doon. Pero inuna pa rin ang impeachment. Kaya merong babala ang INC. Galing po ito kay Miss Cathy Binag. Galing po sa isang A1 information. Ibig sabihin guys, ay very reliable source. Nako! Kaya po, nanawagan po tayo sa mga kongresista, partner, sa House, tsaka sa Senado. Mantakin mo, pag blacklisted ka hanggang kaapo-apuhan mo. Yun nga yung sinabi. Yun nga yung sinabi ni Miss Cathy Binag. Talagang wala na. Hindi na kayo mananalo or hindi na kayo susuportahan. Alam mo, hindi dapat nagpapasalamat nga kayo sa INC kasi yes. Alam nyo bakit? Kasi inaano nila, tinutuwid nila yung mali nyo. Yes. Hindi yung dahil gusto lang nila. Nakikiusap sila para matuwid yung tama. Kasi ang gusto lang naman talaga ng INC, yung bayan. Dapat nakafocus sa bayan. Nakafocus sa tao. Sa maleta. Hindi dapat nakafocus sa mga sarili niyong mga interes. Yes. Katulad yan, 2028 presidential election. Doon kayo nakafocus dahil gusto niyong matanggal si VP Sara para sa inyong mga sariling mga interes. Kaya ito pong panawagan ng INC. Ito po isang malaking babala sa mga kongresista, mga senador. Kaya mag-isip-isip na kayo. Kasi ang alam ko sa May 4 to ano bang araw yung May 4 na yan? Monday, Sa Lunes po mga kaibigan, ang pinakabotohan na po ng impeachment ni VP Sara doon sa Kamara. Kaya nanawagan po tayo sa mga kongresista. Mag-isip-isip na kayo. Dahil ito po, hindi po ito hindi po ito marites. Dahil ang nagsalita po ay si Miss Cathy Binag po. Hindi naman siya magsisinungaling, di ba? Galing po ito, kasi pag sinabi mong A1 information, galing po ito sa, kumbaga may insider, o kaya galing talaga ito sa loob na nagbalita sa kanya, binigyan siya ng update na ganun po ang mangyayari mga kaibigan pag ayaw nilang tumigil. Kasi ayaw nilang makinig di ba? Nakailang rally yan. Lahat ng rally, sinalihan natin yan Nakailang rally ba yan? 3? 2? Di ba? Pero ayaw pa rin makinig. Sige pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung mga ginagawa nilang mga kabalastugan. Kaya ngayon guys, hindi po ako nagtataka, hindi po ako
nung sinabi po ni Miss Cathy Binag ito mga kaibigan, talagang umano kaagad sa akin, no? Sabi ko, for sure na yan, 100% yan. Kasi, nakailang rally na, walang nakinig. Diba? Even si si Manang Aimee, diba? Nagsalita sa INC, nagpasabog siya doon patungkol sa kanyang bangag na kapatid. Kapatid na yun nagsalita po mga kaibigan. Pero wala pa rin. Kaya this time, hindi na po ito guys, hindi na po nakakapagtaka kung talagang yan po ang gagawin ng INC. Pero, partner, gulat ako. Nakakangamba pa rin, no? Ano, partner? Kahit na may panawagan na ganyan, parang feeling ko, opinion ko lang to. Sige. Feeling ko rin, may mga mag-yes pa rin dyan. Hindi yan sa INC. Alam mo bakit? Kasi ang posibleng mangyari, kapag nag-no sila, at natuloy na maging presidente si BP, lagot din sila Kaya nga, kumbaga parang parang torn between two lovers yun ang mag-aano sa kanila. Parang nag-aagaw nag-aagaw no? Pag nanalo si BP Sara sa 2028, naman tayo. Baka, at least makakatakbo pa yung mga kamag-anak. Kaya nga Di ba? Kung ang gagawin nyo, mag-yes kayo, wala na talaga blacklisted, no? Biruin mo, pag na-blacklisted po mga kaibigan, isusulat na nila yan Di ba? Ang ano pa naman, ang INC, nagkakaisa pa naman. Kasi black voting sila dyan ang INC po mga kaibigan, ayon po dito sa ating source guys, no? Nag-research po tayo kanina, umabot po sila ng 2 hanggang 3 milyon po. Yan yung population nila guys, global, no? Ibig sabihin, marami talaga sila. 2 to 3 no? 2 to 3 million. Ilang porsyento po yan guys sa Pilipinas. So hindi po ito biro mga kaibigan, di ba? Biruin nyo guys, pag nakuha nyo ang INC, medyo million kaagad ang boto mo. Yun yung dyan yun yung positive outcome dyan Yan yung advantage dyan Pag ikaw sinuportahan ng INC, meron ka ng million votes. Diba? Hindi ka na mag-iisip na, saan kaya ako kukuha ng million votes? Yun ang kagandahan dyan pag suportado ka ng INC mga kaibigan. Kasi pag sinabi nila. Kasi black voting nga sila, di ba? Sino po yung mga INC dito? Si Susan Aviles, INC yun talagang alam po nila guys kung paano po ang proseso diyan, lalong-lalo na po pagdating sa eleksyon. I-check niyo po inyong screen mga kaibigan. I-check niyo po sa inyong screen. Ang nakalagay po dito, ayon po kay Miss Cathy Binag, kung sinong boboto, blacklisted ng INC. Nako! Kung sinong boboto guys, blacklisted ng INC. Nako. Ayon kay Cathy Binag, may nagsabi sa kanya na kung sino man ang mga boboto upang ma-impeach ang sino mang opisyal ng gobyerno ay habang buhay ang naging blacklisted, ay habang buhay na magiging blacklisted ng INC, hindi na ma-endorso sa susunod na eleksyon. Nako! Kaya mag-isip-isip na kayo. Mag-isip-isip na kayo. Dahil habang buhay daw kayong hindi na i-endorso ng INC. Alam pa naman natin guys, di ba? Alam nyo naman kung gaano po kalawak ang network po ng INC guys, at alam naman natin ang proseso ng botohan dyan, ng kanang election dyan. Black voting po yung mga yan mga kaibigan. Kaya nananawagan po tayo sa mga kongresista na mataas ang ambisyon, na walang ibang iniisip kundi siraan si BP Sara, magpakalat ng mga black propaganda, at tuloy-tuloy pa rin yung impeachment kahit wala naman silang proper na mga ebidensya. Kumbaga, gawa-gawa lang po nila lahat yan Pero impeachment pa rin. Sa gitna po ng malawakang krisis, global, dahil mayroon pong nagkaroon po ng hidwaan sa Middle East. Tumaas ang presyo ng mga krudo, no? Mga bilihin. Lahat ng mga naghihirap po tayo guys. Pero ang iniisip nila walang iba kung hindi ma-impeach si BP Sara. Dahil natatakot po sila mga kaibigan pagdating po ng 2028 election. Yun pa rin po yung priority nila guys. Kailangan by hook or by crook, kailangan matanggal nila si BP Sara,
masiraan nila ang reputasyon para bumaba ang kanyang kredibilidad. Kaya po mga kaibigan, ito pong pasabog ni Miss Cathy Bina, guys, hindi po ito bago no? Kumbaga, nangyari na kasi ito no? Nagbigay na po ng warning ang INC ilang beses 'di ba? Sumali pa nga tayo diyan sa mga rally nila. 'Di ba? Umabot po ng mga milyon-milyon po ang mga spectators sa rally nila, guys. Saksi po tayo diyan kasi palagi tayong andun So ngayon, mga kaibigan, nagsalita na po ang Iglesia ni Cristo. At eto na nga ang kanilang babala.